manalangin. So, may mga Bible po ba kayo? Man. Dito po, sabi po sa John, chapter 16, verse 23, ay, 23 pala. Sorry. Basta nakabigyo nga. 23. Sabi po rito, di na kayo kailangan magtanong sa akin sa araw na iyon. Tandaan ninyo, alamang hingin sa Ama, sa aking pangalan na ibibigay niya sa inyo. Amen? Tayo po, pag tayo po nanalangin, paano ba tayo manalangin? Sa Panginoong Maria. Paano tayo manalangin? So, bali, sa act, diba? Sabi ko Sa Panginoong Maria. the adoration, confession, diba? Thanksgiving. So, yun po yung panalangin. Ito po yung pakipag-ugnayan sa ating Ama na sa taas. Sa langit, diba? Yung Jesus. Yun. So, bali, noon sa luma nating buhay, hindi pa tayo marunong manalangin, di ba? Nung ako hindi pa born again, talagang totally nakakilala sa Panginoon. Hindi ko rin alam talaga paano ng spiritual na panalangin. Ang alam ko lang, abang Binamaria, ganun lang. Pinumpuno ka ng grasya. Alam ko lang, pag manalangin ako, mag-sign ng cross ako, manalangin na ako noon. Pero hindi pala yun. Dapat pala, ang panalangin daw yung pakipag-ugnayan sa Panginoon. Amen? So, sabi po rito, ang panalangin daw ay pakipag-ugnayan ng Kristiyano sa Diyos. Mga Kristiyano tayo po ay mayroon ng connection sa Panginoon. Meron tayong pakipag-ugnayan sa Panginoon, sa Diyos. Upang tayo ay upang siya sambahin at tumanggap mula sa kanyang gabay. Amen? Tayo po ay may gabay sa Panginoon kung tayo po ay may connect sa Panginoon. Kung tayo nakapag-connect sa Kanya, kung tayo ay siguro darating yung time na kung tayo tumanggap sa Panginoon, meron tayong connect sa Panginoon, meron tayong connection sa Kanya, meron tayong relation sa Kanya. So, bali, noon ako, nung wala pa ako sa Panginoon, talagang hindi ko alam kung paano manalangin. Amen. At least ngayon, natuturuan ako na kung paano nagagay tayo. So, praise God dahil meron sa atin na nagtuturo kung paano manalangin. No? So, yun po, bibigyan tayo ng kalakasan. Diba? Pag tayo focus talaga sa presensya ng Panginoon, talagang pag tayo mananalangin, sa umaga pa lang, pag-gising, nandun yung talagang presensya ng Panginoon. Pagpapasalamat natin. Bali, yung nagagay tayo ng maayos ng Panginoon. Ang tayo ng complete dependence to God, diba? Yung sarili natin, idinidepende natin sa Panginoon, ipinagkakatiwala natin sa Panginoon. So, yun po. So, sa letter A, sabi po rito, na address to the Father. Sabihin po, yung panalangin po natin, dapat ipagkatiwala natin sa ating Ama. Kaya, po yung talagang naka-address sa Kanya ang ating panalangin. So, yun po. Sabi sa John 16:23, hindi na kayo kailangan magtanong sa akin sa araw na yun. Tandaan ninyo, alamang hingin sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ano po yung mga panalangin natin ng mga hindi mga natutupad? Mga Transformer. mga simple bagay lang yun, di ba? Pero minsan hindi nakukuha natin agad-agad kasi minsan sa ating pag-pray, kailangan kasi sa atin, kailangan maging malinis muna tayo sa Panginoon. Kailangan linisin muna natin ang ating puso. Kailangan, bago tayo tumulog pala sa Panginoon, sakali meron tayong nagawa ng pagkakasala sa ating mga kasama o kanino man, kailangan hingin muna natin ng tawad sa Panginoon. Bali, kaya doon lang po, yung panalangin natin, doon lang po nakakapasok, doon lang po nakikita ng Panginoon na talaga ang puso natin ay malinis sa atin. Amen. Doon na po yung tinutugon ng Panginoon yun. Amen. Yun. So, bali, sabi po rito, paano nga ba manalangin? Sabi po sa Matthew 6, verse 6-9, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakita ng kabutihan ginagawa mo ng hihing. Amen? So, bali, pag tayo po'y manalangin, diba, ito po yung ibig sabihin po dito, yung personal prayer. So, pag tayo may personal encounter sa Panginoon, may personal prayer, dapat din natin gawin yun. Magkaroon tayo ng time sa Kanya. So,
yung talagang intimacy. Ano ba? Intimacy. Intimacy sa Panginoon. Yung mayroon tayong nilalaan na oras para sa Kanya. Amen. So, bali, sabi po rito, sabi po rito, kailangan daw pumasok tayo sa silid. E paano kung sakaling wala ka naman sa bahay nyo? Di ba? Paano ka mananalangin? Di ba? Pwede ka lang manalangin kahit nasa out of place ka, katulad ng nasa sa school o kaya sa trabaho. Pwede ka rin manalangin na simple lang na alam naman kasi ng Panginoon ang laman ng ating puso. Amen. Kasi gaya po ng mga tao noon, mga sinaunang tao, mga talagang mapag-ibabaw na tao, gaya sa lugar ng mga sinagoga, di ba? Sila po nanalangin daw talagang grabe kahit sa maraming tao, sa kali, nananalangin sila para sabihin na lang ng mga tao na talagang mga banal sila, kasi mga ganun, ibig sabihin parang pinapakita nila na ano talaga sila. Pero ang tinitina kasi ng Panginoon din yung puso natin kung paano tayo makapag-relation sa Kanya. So bali, ibig sabihin po doon sa bagay na yun, kasi alam naman ng Panginoon na inugon na ang lahat ng mga pangangailangan, di ba, ng tao. Bago mo pa sambitin, bago mo pa sabihin yung mga pangangailangan, alam ng Panginoon na ang laman ng puso mo. Natin pala natin. So yun po. So bali, yun po. Paano nga pala ang paraan ng panalangin? So, sa 7, sabi po rito, sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita. Amen? So, bali, meron tayong dati pa, nung sa lumang buhay natin, di ba, kung tayo manalangin, minsan, lumulod tayo, di ba? Lumulod tayo mula pintuhan hanggang, hanggang doon sa dulo. Diba? Pero bakit nangyari na kung nagkakaroon ng tayo ng kalyo, pero namamaga ng tuhod natin, pero pagdating doon, iiyak pa tayo. Pero alam na sa ating Panginoon, simple lang. Pag mananalangin kayo, encounter to God yung relation, diba, kailangan hingi mo agad sa Ama kung ano yung nilalaman ng puso mo na, Father, maraming po salamat na mga sa buhay ko ito na ganito po sitwasyon ko. Kailangan meron tayong relation sa Panginoon. Diba? Sino ba naman matutuwa? For example, sa bahay, si Sir Dean, kunyari kasama sa bahay, Sir Dean. Matutuwa ba si Sir Dean pag hindi mo siya kinakausap? Diba? So parang ganun din yun. Sa Diyos, sa Panginoon kasi, pag kailangan sa Panginoon, sa Lord natin, kailangan natin siyang communicate tayo. Salamat. Kasi Holy Spirit siya. Siya yung hindi nakikita. Amen. Bali yun po. Everyday kailangan pag-isip po natin sa umaga. Lord, maraming po salamat. Ako'y nag-isip pa. Hindi. Minsan na, mayroon akong kapilala. Kupari ko. Pag-isip niya sa umaga, talagang hilimasin muna yung manok niya. Bago umarap. Tapos din, Bubugan. kasi yung asawa niya, asan ba yung asawa ko? Pagtingin niya, yung asawa niya nandun, yung manok hinihipan. Kaya paglabi ko, puti pa yung manok, naalala mo. Puti pa yung manok, naalala mo, hindi mo ako naalala. Pero, Yung manok hinihingi. kasi yung manok daw hinihipan niya. Ako hindi. Ay, tita. Kaya yung sabi ko, ganun pala yun, kailangan pala, mas magiging priority pala natin yung mga bagay na ang Panginoon na mabait sa mga bagay. Diba? So, yun po. Then, sabi po rito, Binubugan pa eh. paano nga ba tayo manalangin? Paano tayo manalangin? Diba, merong personal prayer. Paano ba personal prayer? Diba, pag personal prayer, may na, siyempre, ikaw lang sasalita at saka ako sa Panginoon. Pero pag hindi mo pwede gawin ang personal prayer sa maraming tao, di ba? Kailangan lalakasan mo yun. Kaya, Lord, maraming po salamat sa biyaya mo na pinagkalat mo sa akin, di ba? Ganun dapat. Kailangan nasa right time tayo sa pag-prayer. Sa pag-pray, hindi yung, kasi pag personal prayer, kailangan, ang Diyos mismo nakakapakinig na yung pinapanalangin. Kailangan, siyempre, hindi makapakinggan ng iba kasi baka mamaya pag-prayer yun, di ba? Kasi yung wala kang lugar nung ginagawa pala, di ba? Kailangan sa personal prayer naman, tawag po nito, yung kailangan ikaw lang nakakalaman sa Diyos. Meron naman po ang may tinatawag na prayer na
pangalagan, Congregation. yung talagang ang pinapanalangin doon, yung talagang yung paglago ng iglesia, di ba, yung mga kapatiran, pero kailangan ingat din tayo sa prayer natin. Personally, meron tayong papanalangin, kailangan papanalangin natin yung kung wala yung kapatid natin doon. No? Kaya pwede naman kung talagang ikakaayos naman, di ba? Amen. Yun. So, kaya, alam niyo po, mahalaga rin po ang panalangin kasi ito po yung nagpapalago sa ating paglilingkod sa ating pananampalataya. Kasi kung wala naman po tayong pananampalataya, kahit magaling po tayong manalangin, kahit sabihin mo maraming mga balago, kasi hindi na po naman talaga tinitingnan ng Panginoon doon. Yung magagandang mga panalangin, kundi tinitingnan ng Panginoon kung ano talaga ang nilalaman ng puso natin. Yan, kahit meron pa nga kaming may sa Bible school na nag-pray siya sa may sakit. Pero sabi nga niya, hindi siya anointed, pero ang panalangin, simple lang doon, pagaling mo na yung May sarap. naramdaman niya. Pero alam niyo po, gumaling daw. Kasi nakikita ng discard. Yung discard kasi yung tinitin ng Panginoon. At yung pray ng pananampalataya. Bali, yun po. Ano ba tayo? Sa Father, at tayo po ay lumapit sa Ama, huwag po tayong magalinlangan kasi ang Diyos talaga ang pwede talaga makaunawa sa atin ano man mga sitwasyon sa ating buhay. Kahit naman po ay pinagdadaanan tayo, sa Diyos pa rin tayo lalapit. Hindi mo, minsan kasi sa tao, nabibigo tayo. Bakit? Kasi may kinaan din ng tao. Meron din silang, lalong-lalo na kung tayo ay kunyari, nangangailangan tayo, financial, tapos may nangako sa atin. Pero, ang Diyos naman talaga, pag Diyos sa Lord ka talaga lumapit, hindi ka niya bibigyan. Amen. So, yun po. Sabi po sa Hebrew 4:16, kaya't huwag kayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at do'y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng kinakailangan natin. Amen? So ito po yung mga once na tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, di ba? Minsan kung tayo pag wala sa Panginoon talaga minsan nangyayari sa atin yung mga yung mga hindi natin nakakalampasan yung mga problema. Bakit? Kasi wala tayo sa Panginoon. Bang wala tayong word na napapakinggan. Ibang hindi ba matibay yung pananampalataya natin sa wala tayong relation sa Panginoon. Mayroon tayong nabibigo, kailangan po natin talagang, sabi naman ng Panginoon, magpakapatan tayo at manampalataya sa Panginoon. So yun lang po ang talagang nais ng Panginoon sa atin, maglingkod at magpatuloy lang. So number 1 po, ito po yung panalangin pa rin po ang pag-aaralan po natin. Ang salitang Ama ay nagsasabi ng isang relasyon. Lahat po ba tayo may mga magulang, di ba? Kahit naman po sino sa atin, lahat ay may mga magulang, may ama, mula tayo sa ating mga ina, di ba? Na tayo sa ating mga laman, di ba? Ngayon po, wala naman dito talagang sumibol na lang na parang di ba? Kabuti, ano? Pero lahat tayo, may mga ibang lahi. Pero bakit nandito tayo lahat? Bakit tayo pinatay? Kahit sa Panginoon, kahit sa kanyang grasya, sa kanyang presensya. Subalit, sabi po rito sa John 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkaluban niya ang karapatang maging anak ng Diyos. Amen. Meron pa pala tayong Ama sa langit. Once na tayo nanalig at tumanggap sa kanya, tayo pinagkaluban ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen. Lahat naman po tayo, di ba, anak ng Diyos. Lahat ba tumanggap sa Panginoon? Hindi po, tayo po ay meron na tayong sariling relationship sa Panginoon. Kung saan, kung ano meron ng Panginoon sa kalangitan, ganoon din po tayo. Kaya huwag tayong makaba, huwag tayong matakot. Na kung saan, minsan, nagkaroon tayo ng doubt sa ating panalangin. Kailangan meron tayong word na pinanghawakan, mga promise sa Panginoon. Amen, na panghawakan natin diba, sabi sa kanya salita sa John 5:6-7,
Diba? John 57. Sabi nga po niya, diba? If you remain my words, remain in you, ask whatever you wish, and it shall be given unto you, diba? Kung ikaw'y nanatili sa akin, mananatili ako sa iyo. Hanggang magiging siya ay tapat sa atin. Amen. So yun po. Talaga ang Diyos ay tapat sa atin sa lahat ng mga pangako niya, sa lahat ng mga na-promise niya sa atin. So, talaga napakabuti ang Diyos. Hindi tayo niya kayang iwan, pabayaan. So kahit, ako nga po, nagtataka rin ako nung nakakilala ako sa Panginoon, pero for how many years na dumaan. Pero makakasama ko, tatanungin ko, taga ibang probinsya, pero walang imposible sa Panginoon, di ba? Dahil, kasi, kaya naman tayo tinawag ng Panginoon, na pag tatanungin mo, sa ibang lugar siya, pero, sa kabutihan ng Panginoon, talagang ang Diyos ang naglagay sa atin. Yun po. Talaga may purpose ang Panginoon sa atin. Amen. Then number 2, nang siya'y naging ama natin, nagkaroon siya ng responsibilidad sa atin bilang dakilang tagapagpala. Amen. Ang Diyos po ay dakilang tagapagpala. Naniwala po ba kayo? Ang Diyos ay talagang dakilang tagapagpala sa atin. Mula nung tayo nakakilala sa Panginoon, talagang nandun ang provision ng Lord. Na talagang dati, manginginom ka, di ba? Pero ngayon, nung nasa Lord ka na, talagang iniwas ka niya. Bakit? Kasi pinapaala ka na ng Diyos iningatan ka niya, hindi ka niya pinabayaan. So, kahit naman po, kailangan sa ating mga panalangin, talagang nandun ang pagtugon ng Panginoon. Amen. So, yun po. Sa letter B naman, sige po, sa letter B, sa letter B, dakilang tagapagligtas. Sabi po rito sa Psalm. Kahit pakibasa po sa Psalm. Awit. Sa Awit. 91 verse 14 to 15. Ang sino pong pwedeng bumasa? Awit ng 2, 14 to 15. Sa Awit na tayo. 14 to 15. 14 to 15. Ang sabi ng Diyos, aking nililigtas ang tapat sa akin at tiningatan ko, ang sinumang taong ako'y kikilandin. Pag sila'y tumawag, nagmunda ako ng pakinggan, aking sasamahan sa nangyay, ay sasakluluhan, aking nililigtas sa bawat isa ay pangalan. Amen. 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 Sabi po rito, sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. Amen. Tayo po ililigtas ng Panginoon once na tayo naging tapat sa Kanya. Paano paraan yun? Kailangan po lagi tayong susunod sa Kanyang kalooban. For example, every Sunday, kailangan susunod tayo sa Kanya, yung bang susunod tayo. Diba? Kung ano yung mga inuutos sa Panginoon. Minsan, sabi natin na gusto kong mapakinggan ng tinig ng Lord. Pero, paano paraan gagawin mo? Siyempre, kahit sa maliit na bagay, kailangan sumunod tayo. Kaya dun, kahit naman po yung sa ating pagbabasa ng ng Bible, nandun naman yung pangungusap ng Panginoon. Kailangan sumunod lang tayo sa kanyang pinag-uutos. Amen. Tayo po iingatan ng Panginoon na kahit saan man tayo napunta, mayroong provision ng Panginoon na hindi tayo papabayaan kahit naman mga pagsukot na dumadaan sa atin na hindi na tayo nanakaw. Amen. So, sabi po rito, pag tayo ay tumawag, handa siyang tugunin ano may mga ating mga panalangin. Amen. Sasamahan tayo kahit naman sa ating mga sa ating buhay. Kaya nais ng Panginoon na tutulungan tayo sa lahat ng mga aspeto sa ating buhay. Dapat siyang parangalan dahil sa kanyang kabutihan. Di ba? Katulad nung kay David. Si David, di ba? Isa siyang mandirimba talaga. Isang hari na kahit siya ay maliit, nung lumabay sa kay Goliath, di ba? Talagang hinamak siya ng Goliath na yun. Sabi sa kanya na ikaw pa kang lalaban sa akin, di ba?